Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Today is Friday, May 3, 2024, alas 2:57 na ng hapon. Natayo na nga. This is Mr. KGB Crypto at ito na naman tayo sa ating ritual, guys. So, yun, dating gawi. Dahil pumatak ng halos 4 na araw tayo hindi nag-stake, kaya umabot na 160 yan. Again, nasa 140 tayo dito per day. Pero may 160, mga 4 days siguro to. Pasensya na guys ha. Pero syempre, tapusin muna natin ating ritual. Claim lang natin yan. At yung kalahati, medyo sayang no kasi nag-pump na siya onte. Dapat nabili natin ng mga sagad-sagaran pa yun. Nag 300 plus si AXS. Pero yun nga, dating gawi pa rin. So na-claim na natin. Stake natin yung 80 dito. Then yung 80, ibili natin ng RON token. Again, ang ginagawa po natin dito is staking. Same po ito sa konsepto ng Ethereum na dati si Ethereum Proof of Work na gumagamit siya ng mga GPU mining na ngayon dahil sobrang mataas nga ang konsumo nun sa kuryente at hindi siya maganda sa environment kaya ginawa niyang staking, proof of stake. Pero si Bitcoin, ganun pa rin, proof of work pa rin, kaya mapapansin nyo or naririnig nyo na mayroong mga Bitcoin mining. Ang ginagamit sa Bitcoin mining, again, ibang device yun, yung ASIC miner. So, yung machine na yun, bibilin mo yun. Marami namang binibenta nun online. Pero hindi ko siya marirecommend kasi mahal ang kuryente sa Pilipinas. Kung Ethereum mining naman, hindi na siya pwede kasi hindi na nga siya Ethereum mining. Nilipat na yan sa proof of stake. Staking na. Same sa konsepto ni AXS. Staking na siya guys. Again, mauubos yan siguro. Ito kasi possible, parang Bitcoin mining din. Instead na every 4 years, bumababa si Bitcoin, di ba? Nang ibinibigay na reward dun sa mga miner nila. Ang mangyayari, dahil may possible, maghahalbing si AXS. So possible yung daily na to liliit din. Kaya yung supply niya na natitira, hahaba din. Kasi ito parang pumapatak to ng 5 years, maubos na yung supply niya eh. Kung hindi nila ito pabababain. Pero yun nga, dahil parang Bitcoin halving, bababa din yan. Okay, so alright. At ayun na nga. Check natin muna yung merkado guys. CoinGecko. Ayan. Check natin yung merkado kung ano ba nangyayari sa market. So ang market ngayon nasa 133 trillion pesos. At ito yung mga trend token. Si Bitcoin 3.4. Nag 3.3 na yan guys. At ayan. Okay. So yun lang yung ritual natin no. Tapos na siya. Check muna natin yung mga nangyayari sa market. Ayan. 171 si Ethereum. Okay. So RWA o Real World Asset. Ito iba rin yung lending and borrowing concept. So dito naman sa Real World Asset, syempre nanguna pa rin yan si Ondo. Pangalawa si Mantra, XDC, at kung ano-ano pa mga token, napakarami yan guys. Karamihan dito, ito ang tinitingnan nila na binili daw ni BlackRock. Pero check nga natin no. Kasi parang ang tagal ko nang na-view to eh. Dito kasi chine-check ko yan dito sa Artham Intelligence, dito sa platform na to. Chine-check ko yung wallet ni BlackRock. Ito sila may $16 billion. So makikita mo dyan yung mga inflow tsaka yung mga outflow. Sa inflow, ito yung mga pumasok. Ayan, mula daw sa mga wallet na to, nagpasok dyan. Pero ito kasi possible, mga ano lang to eh. Kasi kahit ako pwede ako dito mag-send sa wallet nila. Kasi ayan, alam ko naman yung wallet nila, di ba? Ito, yung wallet na to. Pero yun nga lang kasi, ganun ang ginagawa ng nang-i-scam. Para kung naka-follow ka dyan, uy, bakit? Akala nila legit na bumili yung BlackRock. Yung pala, alam nyo na. So, out naman, dito natin makikita. Sa out, from here, lilipat dito, 36 million. Grabe, no? Anong ginawa nito? Nag-sell 20 hours ago. Nag-sell siya ng Bitcoin, guys. 36 million Bitcoin. USDC. Bali, 600 pirasong Bitcoin yun. Ito, Ondo. Nag-out na naman siya, no? Ito yung 2 weeks ago. Kaya napapabalita, kung talagang si BlackRock bumibili ng Ondo o Real World Asset, bakit nagbenta siya, no? So, yan. Check nyo na lang. Makikita nyo naman yung wallet yan. Type nyo lang dito. Kung hindi nyo makita yung wallet, type nyo lang dito sa Artham Intelligence. Type nyo lang dyan BlackRock. Makikita nyo na yan dyan.
So, ayan, ito siya. So, makikita niyo yung mga pinagagawa ni BlackRock sa buhay niya. Ito yung isa sa wallet niya, guys. Ito yung laman, ha, $16 billion. Okay, sana bigyan ko kayo ng info, mga chong. Ayan, mga kainsan, lipatan natin. Siyempre, ito pa rin yung mga asset na top asset ng market cap ng mga kung ano-anong mga kanegosyohan sa mundo. Siyempre, ito, yung gold, nasa 15 trillion siya. Si Bitcoin, siyempre, number 9 pa rin. Pero kung mapapansin nyo kasi ang ating Bitcoin, BTC, pumapatak lang siya, guys, ng 3.4, no? So, dahil 3.4 siya, kaya ang gagawin natin ay, siyempre, time to buy yan sa mga nagbe-Bitcoin dyan. Pero siyempre, nag-focus tayo sa altcoin. Altcoin tayo. At again, ang ginagawa natin dito na mga kategorya, na mga palagay natin. Again, hindi po ito financial advice. Palagay lang natin na aangat sa susunod na bull market 2025. Para lang po ito sa akin. Ano-ano ba yung mga kategorya na yon? Meme token, siyempre. Okay. Sa meme token, marami tayo dyan. Pepe token. Okay, ano pa ba? Ito marami, again, ang dami na ng mga kategory na yun, no? Ano pa? Mga gaming, yan. Artificial intelligence. Ayan, yung mga palagay lang natin sa sarili natin na tataas sila, ha? Again, hindi po yan financial advice. Play to earn. Mga NFT, play to earn. Metaverse. At dahil ang dami kong binuksan, babagal na naman yan, men. Ayan. Tsaka itong real world asset. Ayan, 4 na yan na kategorya. So, para lang sa akin, sila yung mga aangat. Sa meme token, ang inaasahan kong aangat dyan, si Pepe token. So, yun yung aangat na token. At susunod naman sa kanya, ay itong artificial intelligence. So, dito sa artificial intelligence, ang tinitingnan natin dito, guys. Itong Pitch AI, meron tayo niyan before pero binenta ko na. So itong Tau o Tensor Tau, meron din tayo nito. Si Arta meron din siya, no? Ayan, mamimili ka lang dyan ng mga AI. Ang AI na marami ako, ito at saka ito. Pero ito nagbenta na ako, yung lahat dyan naka sa akin, naka favorite, guys. So yun. Dalawa na. Ito yung tatlo. Pangatlo naman sa mga play to earn natin, syempre, Gala. Top holder tayo niyan. Of course, AXS. Top holder din tayo niyan. Kung titingnan mo lahat dito ng mga NFT games, sila yung mga pinakamaraming may player. Ito, tsaka to. Yan. Gala. Okay, pangatlo na yun. And then yung pang-apat, yung real world asset. Syempre, Ondo, mayroon din tayo niyan. Tsaka to. Okay. At yun lang, guys. Next natin, check na natin ang mga nangyayari sa RON at saka sa AXS. Okay. So, ito nangyari sa RON, sa AXS ito. So, ang titingnan natin sa AXS naman yung market niya nga. Check natin yung market. 154 si Ron. Si AXS, no. Swerte ng mga nakabili nung guys. Nung parang kahapon tayo, no. Tinamad ako kahapon mag-online kasi nababa. Ewan ko, may ginawa kasi ako kahapon, guys. Kaya hindi tayo nakapag-live, nakapag-video, sorry. So, yun na nga. Ayan. Dito, no, mga 380 ata to. O 370 nga, oh. Kung dito ka nakabili, grabe, ilang percent agad ang minat. So, mga 10 million, grabe, no? Kumita ka agad yan ng mga 2, hindi naman 2 million, mga 1 million mahigit. Mga ganun. By the way, basa na tayo siguro ng mga komento. Shoutout muna sa ating 762,000 subscriber. Okay, so alright. Siyempre, ano lang yan. O, diba? Mangarap ka lang libre. Basa na tayo ng comment, guys. Number 1 comment. Boss, Edsel, ikaw ba yan? Who's Edsel? Darwin. Samala 2133. Sinong Edsel? Baka yung napanood ko to kahapon ba o kanina, yung
video na pinanoon ni RDR. Networker, naka Ferrari. Hindi ko siya kilala personal, di ko alam kung anong company niya eh. Computer engineer din to. Ano pa ba? Pinagkaiba lang namin, nauna ako sa kanya mag-forex. Pero ako never ako nagpa-invest, never ako nagpagamit ng robot ko. Never akong nanghikayat ng tao na sasali sa akin sa forex. Number one kong dahilan, kasi may IT company nga ako, may mga robot din ako. Ganon din ginagawa ko, nag-develop. Bago ako nag-develop ng mga robot, ako lang muna sa sarili ko. Bili ko mga ano, naloko pa nga ako dati dyan eh, kasi ang strategy dati, martingale. Pero bago ako nag-robot sa forex guys, 2017 na ata yun. 2016 pa lang, nagtatrade na tayo sa forex. Pero maraming beses pa akong na-call margin. Lalo na iba-ibang history din eh. Bago nakilala yung isa pang, mas may kilala kasi ako na bilyon ng kinita sa affiliate sa forex. Ang ginawa niya kasi, halos sabay lang kami nung tao na yon. Pares kami ng mentor sa madaling salita. Pero siya, nag-invest din siya malaki, nasunog sa forex, tapos nagulat na lang ako eh, nagsasabi yumaman daw sa forex, nakabili ng bahay dahil sa forex. Tapos nagpagamit ng robot, hindi naman subok. Kung yung robot na ba yun eh, subok ba o hindi, di ang dami na call margin. Call margin means nasunog yung account. Para hindi masunog ang account mo, popondohan mo. Eh kung gamit kasi affiliate nun guys, kada pindot nun na mga under mo na link, eh may kita. So billion. Tapos magpapa-event ka, may mimigay ka ng kung ano-ano dahil siguro nakokonsensya ka. Pero ano kasi, ako naman papunta na ako sa ganong senaryo na ipapagamit ko rin yung robot ko. Pero hindi ko siya ma-predict guys eh. So siguro dapat may mapakita ko sa inyo ng mga 2 years history, 3 years history ng robot bago ko ipakilala sa market. Hindi yung 1 month pa lang eh. 1 month pa lang yung robot, papakilala ko na sa market, tapos sasabihin ko doon galing pera ko. Tapos sa kamukat-mukati mo, hindi naman subok yung robot, na call margin yung mga tao. Hindi ba konsensya sa'yo yun guys? Hindi ba parang kumita ka nga pero ang dami mo namang nadamay na tao, tapos in-inspired mo ba yung mga tao pero hindi naman talaga doon galing yung pera mo? Again, yung sinasabi kong tao, hindi ko naman yung kaaway. Actually kaibigan ko yun, hindi ko na siya babanggitin. Pero I don't know, magkakaiba naman kasi tayo ng gusto eh. Yun lang naman, opinion ko lang yun opinion ko, hindi ko siya sinisira opinion ko lang yun sa sarili ko. Eh bahala siya kung anong opinion niya sa sarili niya. Pero para sa akin kasi, hindi ako I don't know, hindi ko naman, parang kahit dito ayoko mag-share ng mga link kasi siguro mga idea na lang para maiwas kayo sa mga nangi-scam. Pero yung sasabihin nyo na magbablog tayo para hikayatin ko kayo eh, para wala naman ako kailangan akong i-power up or ipagmayabang o ipagmalaki. So wala naman ako kailangan i-flex pa sa inyo na bahala na kayo kung maniwala ko hindi. Basta yun lang. Mabasa nyo naman yung mga video ko, pang 145 na itong pinagsasabi ko dito guys. Again, positive lang tayo. Kanya-kanya naman tayo ng perspective sa buhay, kanya-kanya tayo ng hangarin sa buhay, kanya-kanya tayo ng goal sa buhay. Ako kasi tapos na ako sa mga ganyang bagay, pero never ko naman na-experience or pag alam ko kasi mako-call margin or hindi, ayoko, masisira lang ako. Mahirap masira sa tao guys. Ang tao kasi, kagaya sa network marketing, pag na-establish mo sa network marketing, yung tipong sumali ka sa isang network marketing tapos sumali ka ulit sa ibang network marketing, maraming naka-follow sa yung tao. Sumali sila hindi dahil sa sinalihan mong kumpanya eh. Sumali sila dahil nandun ka. Yun yung pinaninindigan ko sa sarili ko na kung hindi sira yung pangalan mo, kumbaga, kung hindi sira pangalan ko, kahit saan naman ako pumunta or sumali, may mga taong nagtitiwala sa akin. So, mapaanong aspect man yan. Basta ayoko magpasira guys. Yun lang naman yun. Kung dahil lang naman sa pera, kaya ko naman i-massive kung sarili ko lang. May mga robot ako hanggang ngayon, buhay. Pero pwede ko naman yun i-ads, di ba? Pwede ko naman magpagawa ng malupit na video para i-encourage sa inyo. Tapos, FB ads lang naman ang sikreto.
So, pero never ko siyang ginawa, guys. Ayoko lang kasing, kaya minsan may mga nagtatanong dito anong mga ginagawa mo sa Forex. Ang diskarte ko po sa Forex ay martingale pa rin, na mababa lang yung drawdown niya, martingale, yung dinodoble yung taya niya. Pero auto yon. Tapos, combination yun na may robot na scalping. Tapos, minsan, nagmamanual din ako, guys. So, ayun yung ginagawa ko sa Forex trading. Again, sa forex trading, sinasabi ko yun sa mga video natin, sa mga i-down mo lang yung mga video mula dito, 143, 142. May mga sinasabi tayo dyan na sa lahat naman ng industriya, kahit sa network marketing, mga legit yan. Forex, mga legit yan. Crypto, mga legit din yan. Pero sa ilalim yan, may mga matatalino tayong mga kakilala. I mean, mga hindi naman kakilala, mga kapwa-tao, Pilipino, or mga foreigner, na gumagawa ng mga sistema sa ilalim yan. Sample, sa Forex, na nagpapakilalang malulupit na trader. Okay, papakita. Ganun lagi tanungin nyo, patingin ng live account mo, at least 2 years history. 'Di ba? Patingin. 'Di ba mayroon naman investor password? Makikita mo 'yun eh. Ngayon, kung hindi naman live account pinakita niya, demo account, scam na 'yan, guys. Tapos naghihikayat, magpapalagay ng pera. 'Di ba? Legit ang Forex, pero may mga gumagawa ng ganun. Ganun din sa MLM. Legit ang MLM, pero may mga gumagawa din ng complan na medyo may overpayout, na medyo may pangako, na medyo, kaya yung iba na kagaya ng binabanggit ni RDR, nagpapalit ng complan, nagpapalit ng marketing plan kasi nga overpayout. Kasi nga may kunyari binary. The more na lumalalim ang binary, dumodoble ang palo. So overpayout, kaya kailangan palitan. Ano pa ba? Nandun lang naman sa system na gamit eh. So, ganun din sa crypto, nagtatayo ng mga token, nagtatayo ng mga meme token, nagtatayo ng mga token na kunyari may mga use case tapos i-scam lang. Sila kasi may pinakamalupit na holder. So, kaya kailangan, pati sa pagde-develop guys ng mga token, kaya nga ito nakakatulong ito. Pag tingin natin dito sa Dex tool, makikita mo dyan kung legit yung contract, yung kontrata ng token para iwas kayo sa scam. Okay, grabe no? Yung Darwin, dami ko nasagot sa'yo, Sir Darwin. Hindi ka kilala kung sino kita, pero shoutout pa rin sa'yo. Rustico Axie Classic. Mas mataas ba, boss, ang reward sa RON? Staking kumpara sa AXS? Mas mataas sa AXS, sir. Okay, Wamping Sen. Present, sir. Present. Mandor. Presimo Junior. 3082. Paano po ba sumali dyan? Ako, panoorin nyo po muna yung mga video. Wag po pasali-sali lang kasi na padalos-dalos. Madami kasing Pilipino kagaya sa mga nagko-comment. Mga nagko-comment, hindi mo na binabasa or pinapanood lahat ng video. Excited ba? Dati nung kapanahonan ko, dyan ako yung mabilis magkamali. Minsan pabugso-bugso yung damdamin. Lalo na, parang yung kay RDR, nag-comment ako dun, yung video dun kay Edsel. Nag-comment ako dun sa baba niyan, kaya natababanggit ko. Hindi kasi tugma. Ang napansin ko lang dito, Sara, pasensya na Sir Darwin ha. Ang hindi kasi tugma doon, malaki ang talo daw sa Forex pero nagpapagamit ng robot para kumita ng affiliate. Tingnan mo ha. Ngayon, kung ako ang gagamit ng robot mo, paano ako mako-convince na gumamit ng robot mo kung ikaw hindi ka kumikita sa robot mo? Pagkakakita mo lang ako dahil sa affiliate, dahil tinuturuan mo mag-Forex, bakit mo pa pinaano yung robot mo? Diba? Di ko magets. Hindi siya tugma. Ulit. Kung ikaw si Edsel, kunyari, nagbangit ako ng pangalan, sorry no. Kung ikaw yung taong nagpapagamit sa akin ng robot, paano ako gagamit ng robot mo kung mismo sa sarili mo hindi naman subok yung robot, hindi ka kumikita doon? Base lang po yun sa interview, panoorin nyo po yung video. Base lang sa akin yun, sa aking pananaw. I don't know, kasi kung 1 month, 2 months lang naman na effective yung robot sa'yo, bakit mo ipapagamit sa iba? Tapos makukull margin yung mga tao. Hindi ko talaga magets, guys. Sa bagay, marami namang robot dyan. Kahit sa marketplace ng MQL5, marami mabibiling robot eh. Kahit dyan yung YouTuber na nasa taga Bohol, si Miano. Yun din naman, bumibili rin siya ng robot pero ina-affiliate niya rin sa ilalim niya. Pero syempre, I don't know. Siguro nakakatulong din naman ito. Sir, saludo tayo diyan kasi nakakatulong naman sila. Dahil yung forex industry, mahal talaga ang niyan para matuto ka ng technical, fundamental, etc. mga analysis.
paano magbasa ng chart, pero hindi yun eh. Ang diskarte dito guys, sige, tama rin, alamin mo yun, pero sa YouTube kasi nandyan na. Pero iba pa rin pag may coach ka, tapos demo account lang muna. Mahirap pagpadalos-dalos sa forex guys. Ako kasi nung nag-start ako sa forex 2016, talagang nasa 10 million ang capital ko agad, bulto agad guys. Dalawa yung mentor ko, yung mentor din nung isa yon, dinagyan ko sila tag 5 million. Sila ang usapan pa nun guys 2016, hati, 'di ba? Imagine mo, ikaw yung trader ko. Hindi man sa'yo diniposit yung pera sa account ko, ikaw nag-handle, pero lahat ng kinikita namin every week hati. Tuwing Friday withdrawal. So mali lang nun, kumita ko nyari ngayon 100,000, binigyan ko siya 50 mil galing sa bank account ko. Yung 50 mil nandun lang sa account ko, hindi ko naman wini-withdraw. Pagulong ba? The next month, ang laki ng floating. So yung floating na yon, walang ma-withdraw kasi ang laki ng floating eh. Ano mangyayari? Hanggang sa bumaba yung nung account. Di anong nangyari? Hanggang sa nasunog yung account. So kawawa lang. Panalo yung mga nagpapakilala magaling na trader kasi sila automatic may kita sila 50%. Kaya ngayon sa forex hindi na uso yan guys na nagpapa-invest. Mas maganda mag-prop firm ka na lang. Prop firm libre lang yon. Magsa-sign up ka lang. Actually hindi naman siya libre, may entrance fee siya. FTMO, isa sa pinakamaganda yan sa prop firm. Para maiwasan yung mga malulupit na trader na nagpapakilala tapos nagpapa-invest. Huwag na kayo doon. Kung magaling na trader yan, mag-prop firm na lang siya. Okay? Ayun, Dacostro Gaming. Sir, anong masasabi mo sa GFund sa GCash? Goods lang ba mag-hold doon? Okay din naman, pero ano naman yan regulated ng Pilipinas? Isa yan sa mga regulated ng Pilipinas yung GFunds, kasama yung PDAX at saka CoinPH. Pero syempre, monitored yan. Ngayon, pag monitored, alam nyo na pag monitored. Pero syempre, hindi ka naman pag-interesan ng gobyerno ng Pilipinas basta mapaliwanag mo saan galing yung pera mo. Pero kung bulto-bulto na, ayoko dyan. Okay din naman yan, kasi mabilisan lang yan. Mabilisang hold yan. Kung bibili ka from GCash, punta mo doon, tas crypto na yon. Parang ganun. Carlos Padrid, 9075. Boss, present. If maubos ang token ng EXS, ano mangyayari? Malabo siya maubos. Ito na nga, nasagot natin yan guys. Ito yan. So, ito pa yung circulating niya. Nasa ang EXS, may mga video na tayo. Akala ko nanonood to si Sir Padrid, 270 ang total supply. Ito circulating. So, kung titingnan natin yan mga insan, ayan, 270. Halving ang solusyon doon, sir, para hindi maubos. Parang Bitcoin. Ayan, 270 minus natin sa 143. 888,84192. So, ayan. Ito lang natira. 1.126 million. Kung titingnan natin yan, i-divide natin itong pinapamigay nila per day. Ayun yung nabibigay nila per day. Pero siyempre, bumababa. Actually, hindi bumababa. Ito, tumataas lang yung percentage. Divided by natin yan sa 50,516. Ang total niyan, 2,496 days divided by 365 days o isang taon. Pumapatak ba siya ng almost 7 years. Pero nga kagaya ng Bitcoin, si Bitcoin kung titignan nyo guys, so ayun, 7 years pa. Kung mag-halving din yan, si BTC, tinan mo, ba't siya napapa-increase ni BTC yung circulating niya na natitira? Ito kasi yun mga insan. Si Bitcoin, nasa 21 million na lang siya, di ba? O 21 million yung supply niya. Pero kung titingnan mo, 19 na naka-out na nagsisirculate. Ito na lang natitira, halos 1 million na lang mahigit yan. Kumpitin natin. 21 milyones. Ayan lang yung supply niya sa kabuuan. Minus, ang umiikot na sa circulation, yung iba yan nasa dead wallet na. Yung iba dyan nasa patay na yung may-ari. Diba? Yung iba dyan, hindi na maano yung seed phrase. Yung iba dyan na-hack. Diba? Sa 19 million na yan. So, ito na lang natitira kay Bitcoin 1.3. Kung titingnan mo, sa binibigay ni Bitcoin na 3 BTC, sa nagmamine, 3 Bitcoin ba? Dati kasi malaki, tas paliit ng paliit. Yun yung every 4 years na halving. So, every 4 years, lumiliit yung binibigay. Kaya, mangyayari niyan, nawala na dito yung halving days, So, mangyayari niyan, pag lumiliit yung binibigay sa mga miner o sa mga staker, talagang hahaba yung petsa. Hahaba yung petsa nung ito, 1 million. So, hahaba yung petsa ng mining. Ang matatapos nga yung mining ni Bitcoin, 2142 pa, guys. 2142. Anong petsa pa lang ngayon? 2024. 118 years pa yan bago maubos yung supply nila. Kasi lumiliit. So, possible ito, kung tanong mo baka maubos, ang tingin ko dito every 4 years din possible na ito magiging 25 na lang.
ang ipapamigay. Sa susunod, ilan na lang, 12.5 na lang. Ganon din siya. So, yun ang tingin ko base lang sa aking pananaw. At hanggang sa dumami ang tumatangkilik sa kanya. Okay, next. Sana nasagot natin, Sir Carlos. Princess Mabangis. Good day, sir. Natutuwa ako sa mga staking mo. Gusto ko rin gayahin. Paano mag-cash in ng pera? Diyan, step by step. Gusto ko kasi. Marami naman. Punta ka lang sa kunyari Gcash. Lipat mo sa mga exchanger, OKX, or sa Bybit. Maraming malulupit na nagbibideo yan, tapos pasukin mo lang. Again, hindi po ito financial advice. Kung nagtatanong ka, kwento lang yun. Pasok mo lang dyan sa yung wallet, sa Ronin wallet, download mo lang yan. Google extension, make sure lang na sure ang yung ida-download na Google extension naroon talaga, kasi baka mamaya phishing site yun, guys. Maraming video na malulupit nagtuturo niyan, sir, ma'am. Okay, ma'am Princess. User dash YU6NG. Hello po. Parati po ako nakasubaybay sa staking nyo. Mga 2 months pa lang ako sa crypto. Player ako ng Pixel ngayon. Dami ko sanang gustong matutunan. May Discord po ba kayo? At anong gusto ko po? Gusto ko po may job sa Discord or sa kahit no salary, pang experience at knowledge lang po. Gusto ko lang talaga matuto sana. Ang galing naman ito na, sir. Wala po akong Discord, wala po akong ibang channel. Ito lang, Crypto, Mr. KGB Crypto. Again, guys, itong mga video ko na to, hindi po ako nanghihingi ng kahit ano. Mag-subscribe lang kayo, yun lang hinihingi ko. Wala po akong link na pinapa-sign up. Yung mga pinagbibitawan ko po dito based on my experience sa pagbibusiness, sa ilang taon na natin yung pagninegosyo. Bid and sell, IT company, law firm, convenience store, ano pa ba, direct selling, at nagki-crypto din tayo, nagpo-forex, pero never po akong nanghikayat magpa-end ako kahit anong, at basta dito lang po mga info ko, wala akong binibigay na kasi kagaya nga po dito mapapansin nyo, napaka-boring ng aking ginagawang video, recording lang, wala nang edit kasi nanghihinay ako ng oras ng buhay para mag-edit, guys. Kaya ito, biglaan lang lahat yan. Kung mapapansin nyo dyan sa iba kong video, ganun lang, kung anong tanong, nasasagot natin based on my experience. Sir, naka 17 yan M yung worth ng AXS. Ata bumaba na no. Check natin, no. Ilan ba talaga total? Ito, 42,325. Check natin, no. AXS. Nag 27 na yan, sir, nung umangat pero bumaba siya kasi nga bumagsak din ang ka-industrihan ng crypto. Kasi nagwan na to. Okay, so 42,325. Check natin, guys. Again, hindi ko po ito pinagmamayabang sa inyo, ha. 42,325. 17.8. Diyan naman marami tayong video dyan, guys. Bahala na kayo dyan mag-megos mga insan. Present, Sir Jerome. Sir Neil, 144, present. Lawrence, Gil, 2966. Boss, bukod sa staking mo, may iba ka pa bang coin stake? Maraming salamat. Marami. So, syempre, secret na yun. Basta dito, i-access lang tayo, guys. User BB2. Pero i-access isa sa pinakamalaki natin. Ethereum meron din tayo. Malaki, mas malaki. Okay, pero ano na yun, medyo iba na yun. Boss, kilala mo rin ba si Franklin Mayano? Hindi ko siya kilala personal, pero napapanood ko lang yung mga video niya, guys. Ito yung bata na take it until you make it sa YouTube. Ayan na lang natin siya, suportahan na natin. Ganun naman, basta kapwa natin Pilipino na masenso, okay na yan, support. Kung basta hindi ka naman niya linoko, wala kinuhang pera sa'yo, hindi naman kasi lahat ng sinasabi totoo, guys. So, hindi natin malalaman kung totoo kung hindi mo narinig yung kabilang panig. So, I don't know. Marami rin namang inspirational binitawan yung bata na yan. And kahit papano, kahit matagal na ako sa pagbibusiness, natutunan ko. Yung iba ko mga upline sa negosyo, in-interview niya pa, di ba? So, nakakahanga din paano siya napunta sa ganun. Tapos ang bata pa niya. Ang tingnan na lang natin yung positive side niya nagawa niya sa impact sa'yo. Sa pananaw mo sa pagbibusiness, huwag mo na lahat pulutin. Sabi nga nila
pulutin mo yung mabuti, iwaksin mo yung masama. Ganun lang yun, guys. Hindi ko siya kilala personal, guys, ha. Pero naka-follow ako dyan kay Franklin. Dati. Hanggang na ngayon naman. Pero bihira ko na siyang napapanood. Okay, boss. User BB2FD6JK7M. Boss, ano pong opinion nyo sa Zoe? Galing daw sa Facebook mga developer yan. Yung isa nilang founder, inventor ng Move programmer language. Yes, alam ko naman to. Pag launch pa lang yan, nakabili na ako. Mga ilang araw, mga 2 days. Dati Libra, tapos nag-Zoe, tas Aptos. Mas mabilis daw ang transaction, yes. Kanya-kanya naman, pero hindi pa siya napapansin. Mas napapansin pa itong Solana. Marami naman yan, guys, hindi lang si Aptos. Nandyan si Optimism, si Arbitrum, marami yan, mga layer 1, layer 2 na mga program. Dito yan. So makikita natin yan. Ito nga yung sa kategorya, marami yan dito. Ito kasi yung mga solution sa Ethereum. Kasi yung kadalasan, si Ethereum, di ba, parang tinatawag na Ethereum killer. Dahil nga, syempre, si Ethereum, pag ginamit mo siya, napakamahal ang transaction fee niya. Kaya na-invento yung ibang mga blockchain din na solution sa problema ng isa. Ganun naman, guys, eh. Yun ang kagandahan sa innovation. So, innovation, ayan, Solana, Avalanche, Tron, yung mga layer 1 na yan. Marami yan. So, ito si Aptos. Mamimili ka lang dyan. Ito yung mga layer 1 na, ayun si Zoe, pa number 47 siya. Ito si Kaspa, okay din yan. Pero ang marami akong hold ngayon, guys, si Optimism at saka si Arbitrum. Mas marami pa akong hold dun kay Zoe. Okay? So, hanapin nyo lang dyan. Makikita nyo yan. Okay, so alright. Next natin. Nick Arthur Tan, 3958. Good morning, boss. Sin Kicks Gaming NFT. Present my daily dose of motivational feels. Salamat, Mr. KGB. Salamat din po. Kahit pa paano na-motivate tayo ng mga ilang tao, ma-inspired natin sila. Tagal ko na pong nanonood, na-inspired po ako. Kayo panoorin. Stay humble po and good luck po lagi. At sana makamit nyo lahat ng pangarap nyo sa buhay nyo, mga insan. Okay, so alright. At ayun na nga, ang kakriptuhan natin. Okay. Si Instinct, shoutout sa'yo. Present sa Ron. Bully Camp, hello boss. Naka-off duty na rin ako. Sarap sa ear manood ng mga video mo, idol. Keep it up. Thank you so much. Rafael Chad, 1161. Okay, present, sir. Nakwento nyo. Dapat ibalik natin ang kapal ng blessing. Pa-share naman ng mga ways nyo. Sir, may idea naman ako sa sir, paano gusto kong makinig sa mga opinion nyo. About saan to? Basta tuloy-tuloy lang tayo, guys. Marami naman tayo mamamotivate dito. Sir, isa kang malupit na whales. Di tulad ng ibang YouTuber na makapag-post, kala mo ang lakas kumita, pero strategy yung basic lang pero solid na gain. Pwede na. Mga kuya koy sa Terry solid. Yon. Thank you. Famous 6866. Sir, may posisyon ka ba sa PSA, Philippine Exchange? Ang strategy mo? Yeah, meron din tayo dyan. Pero dyan kasi, guys, lalo na pag Sabado Linggo walang trading dyan. Tsaka kumpara sa crypto, mas malaki ang gain kumpara dyan. Kunyari, mamili ka dyan ng mga Jollibee, mamili ka na isa sa Jollibee, GMA7, etc. Or tawag dyan sa SM, BDO, or mga asset ni Lusyutan, ni Gokong Wei, Philippine Airline, ano pa ba mga asset nila? Marami, iba-iba. Yung iba niya holding company. Okay, sarap naman, idol. Yan na nga, kahit yan lang per day, resign na retired, pero present. Sana hanap pa din ako ng ways to earn. Okay, so alright, Tracing Kyle 6695. Shoutout sa inyo, solid subscriber. Kahit hindi ako palagi nagko-comment, like lang na kukontribute ko. Yun. Thank you so much, Sir Xavier. Shoutout sa iyo. Rex Paglinawan 5701. Sir, pasilip naman ang hold mo, etc.
Nga pala, okay. Okay, sir. Okay po ba? Itong aerodrome, sa Jupiter to guys eh. Yung Jupiter isa yan sa mga ano ng Solana. Check natin, no? Ito siya. Base ano to eh. Bago lang tong blockchain na to. Itong base. Malaking potential nito eh. Pero wala siyang max supply, no? Hindi siya na pinapakita dito. Total supply lang yung nakikita. 1 billion. Pero naka-add siya sa akin, no? Ibig sabihin, naka-add yan sa portfolio ko. Nakitaan ko yan ng potential, guys. Check natin, no? Umangat na siya. So, kung dito ako nakabili ng 4 pesos pa lang to, no? Grabe, hindi ako nakabili nito. 4 lang siya, oh. Tapos ngayon, 68 pesos. Nag 100 pa siya, oh. Hindi ako nakabili nito, pero naka-add sa akin, eh. Sa Git.io, meron siya. Okay. Pang 153 to. Malaking potential nito, guys. Dito kasi hindi siya makikita sa ano natin. Check natin. May base pala dito. Check natin, oh. Dito mo lang makikita yan sa Dex tool. So makikita mo dyan yung mga token na malaki yung promises. Kasi nga, dito sa token na to, pero yung audit niya medyo red flag, no? Kasi ito yung mga nag-audit sa kanya. Unang-una, yung alert niya sa buy tax at saka sales tax, medyo risky yan. Mintable din siya. Hindi na mo modify. Pero na-scam na siya, oh. Scam detected na. I don't know paano nangyari to. Tapos makikita mo yan sa baba kung may mga whales na bumibili. Ayun, puro sell na, guys. Baka nga ano na to. Kaya yun, kailangan aralin nyo muna, ha. Mahirap yan, lalo na at sarili nyong pera. Pinaghirapan nyo yung pera nyo. Hirap. Pero kung mapapansin mo dito sa all transaction niya, puro na pa-sell makikita mo. Ibig sabihin, ano na talaga. Wala na to. So, ayan na. Alas 3. Anong oras ba yan? 15. Ito, may bumili pa, oh. Ayan. Pero puro bot. Ayan, guys. Makikita mo kasi pag mga bot yung bumibili sa wallet. Kadalasan owner din to, eh. Para lang magpump. Tapos yung ibang mga retailer, sasabay nila, uy, papump, kaya bibili rin sila. Hintay lang bumaba, bibili na ulit. Tapos yung mga owner, dinadump yan pa ganyan. Kaya kawawa lang yung mga tao. Okay, so yun lang. Next question. One Piece Billionaire present. Mr. Instinct present. Tito Yours, good day sir, present. M. Hon Cute present. Ayun, 33. No. Tapos na ba to? Tapos na ata itong mga to. Ayos. A day. Ayos. Naka-connect ka pala sa Trezor. I want also but I don't know how. No way. Commenting while watching in your videos. Shoutout sa'yo, sir. Parang tapos na ata ito lahat. Nabasa ko na nga yan. So, ayun lang ating mga comment. At ayun na nga. Shoutout sa inyong lahat, guys. At ayun. Medyo napahaba na yung mga video natin. See you again tomorrow. Okay, so alright. And follow na kayo sa ating channel. Thank you and God bless. Bye-bye.